Palapakan nga natin si Lord. Sino dito na blessed na narinig natin muli, na reference natin yung 7 words na sinabi ni Jesus sa cross. Very meaningful, di ba? Punong-puno ng meaning, punong-puno ng pag-asa para sa atin. Kagabi nga, nanonood ako ng movie ng Life of Jesus. At nakita ko doon kung paano nag-ministry si Lord. Sinundan siya ng maraming tao doon. Minahal siya ng mga tao. Pero sa kapila nun, na hinatulan siya mamatay sa cross, ang daming tao ang tumalikod sa kanya. And even yung alagad niya, sinabi niya, pag dadapin ako, iiwan niyo ako, sabi ni Lord sa kanya. Masakit kay Lord. Sabi nga, binubuhat pa lang niya yung cross. Marami na namamatay. Hindi pa nakakarating sa Golgotha. Namamatay na. Pero kailangan ni Jesus na ipako sa cross. Titingnan po natin yan yung meaning ng Holy Week. Diba? Makita natin bakit pinili ng Diyos yung panahon ng mga Romano na kung saan doon pinapatay ang tao, kailangan madanak ang dugo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi hindi pwedeng pumunta si Lord sa panahon natin ngayon. Wala nang gumagawa nun ngayon. At wala na rin death sentence ngayon halos. Pero doon dumating si God, pinili niya yung lugar na yun para maligtas tayong lahat. Naalala ko nga, yung mga tao na dismaya, bakit uhulihin si Lord? Pero hindi nila alam kasi ang utak pati ni Judas nung araw, ang utak nila si Jesus magiging hari, papalit siya sa Romano. Pero hindi nila alam na mas may greater purpose pa ang Diyos kung nailigtas tayong lahat sa kasalanan. Yung kasalanan, yung kamandag ng kasalanan, yan ang hindi natin kakayanin. Pero napagtagumpayan niya ni Lord dahil sa cross. Amen po ba? Yung hirap na yan, yung kamandag na yan, yung magbubulit sa'yo, yung God's wrath, haharapin mo, yan yung magbubulit sa'yo sa impyerno. Akala ko nung bata pa ako na naiyak lang ako sa ginawa ng Panginoon, pero hindi pala, napakalalim pala. Yung pinapanood natin yung ganyang palabas, halos hindi mapigil yung luha ko na tumulo. Bakit? Kasi ginawa ni Lord yan para sa'yo. Ginawa ni Lord yan para sa atin dahil alam niya na walang makakaabot ng pamantayan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Ang sabi ko, ang symbol ng cross is symbol of sacrifice. Dumating si Lord dito para iparamdam sa atin na siya yung magiging Lamb of God. Itatapik ko to this coming Sunday para maintindihan natin na without the Lamb of God, hindi tayo magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Pero nakakalungkot ngayon, yung mga ibang mga relihiyon, ginagawa na lang nila na parang ang Holy Week is, yes, namatay si God, namatay si Jesus, pero wala yung symbolical meaning na nag-sacrifice si Lord para sa'yo. In-offer niya yung buhay niya para sa'yo. Diba? Makita mo natin dito na just to save humanity, para iligtas ang sangkatauhan dahil sa kasalanan na nagawa natin, sa dami ng kasalanan, at yung crucifixion na yan, yan yung naging Lamb of God, yan yung ginawa ng Diyos para maligtas tayong lahat, diba? It was an offering of love, punong-puno ng love. Kaya praise God, salamat sa mga nag-commit ngayon na mag-share ng 7 words ni Lord. Palakpakan nyo ngayon mga sarili nyo. Amen. Naiintindihan natin kung paano si Lord kumilos sa ating buhay. It's a symbol of sacrifice. And number 2, it's a sign of redemption. Tinutupos tayo ni Lord. Hindi libre yung kaligtasan mo. Tandaan mo yan. May nagbayad niyan sa'yo. Si Lord yung nagbayad niyan sa'yo. He paid the high price, yung blood ni Jesus, yung tinitingnan po natin. Nakita ko nga nung way back, nung babalikan ko nung pag-aralan namin, lahat pala ng pinapako sa krus, binabasag yung mga buto dito. Pero bakit si Jesus, sabi sa prophecy, hindi binasag yung dugo, di ba? Tinusok pa yung sa may takiliran niya, lumabas yung dugo, lumabas yung tubig.
Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin pag dugo at tubig ang lumabas na sa katawan ni Jesus? Ibig sabihin pala nun, namatay si Lord ng sobrang parang hinagpis. Yung naghalo na lahat. Sakit. Hirap. Di ba? Makita po natin yun. It's a sign of redemption. And number 3 is expression of God's love. Mahal tayo ni Lord. Naniniwala ba kayo? Mahal tayo ni Lord. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. The cross shows the deep of God's love. For God so loved the world. Diba? Sabi po dito na He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So ito po yung pinaka-real meaning. That's why we commemorate the 7 last words of Jesus. At nawa, dati nating isabuso po itong bagay na ito. At meron pa, it is a victory over sin and death na pagtagumpayan ni Lord yung kasalanan at kamatayan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tatayo tayong lahat. At sa muling pagkakataon, gusto ko lumawi tayo muli ng at the cross. Sige, inawit natin kanina, samahan tayo ng music team. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na lumapit kay Lord sa oras na ito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magpasalamat sa lahat ng ginawa ni Lord para sa atin. Hallelujah. O, purihin si Lord. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Sige, worship natin si Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes, oh God. Ibalik mo na yung sarili mo sa dati. Hindi ka magkakaroon ng kapatawaran. Hindi ka magiging anak ng Diyos kung walang ginawa na pagliligtas ng Panginoon sa iyo. Kung hindi niya tinalikuran ng langit, kung hindi siya bumaba dito, kung hindi siya naghirap dito, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tandaan mo yan. At sana yung pagmamahal na yan, maramdaman mo ng totoo, maramdaman mo ng malalim sa puso mo. Hallelujah. Sige, habang umamit tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Oh, yes, oh God. Oh, Lord. Oh, Lord. Sige, lapit tayo sa Panginoon ngayon. Hallelujah. You know my ways, Lord. You know my ways. Hallelujah. Oh, ibigay mo ngayon yung oras na mo sa Panginoon. Yung time mo ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Gawin natin meaningful yung pagpunta natin dito sa church. Hallelujah. Gawin natin makapuluhan ngayon yung pagpunta natin sa church. Hallelujah. Oras lang yan binibigay mo kay Lord. Pero si Lord, yung buhay niya ang in-offer niya sa'yo. Hallelujah. Oh, magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. Ang cross, may benefit yung cross. Na tuwing nakikita mo yung cross na yan, hallelujah, nakikita mo kung gaano kabuti si Jesus sa'yo. Hallelujah, nakikita mo kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Nakikita mo kung gaano katindi yung sacrifice ni Lord sa'yo. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah. Oh, yes, oh God. The cross. Hallelujah. Mag-grow ka sana. Mag-grow ka sana sa Panginoon. Hallelujah. This is a challenge for us. Hallelujah. Kaya ka nandito ngayon. Hindi mo lang tinanggap si Lord bilang tagapagligtas. Kundi mag-commit ka rin sa Panginoon. Kung paano nagmahal si Lord sa iba. Kung paano mo na-receive yung pagmamahal ni Lord. Ito rin yung gagawin mo para sa iba. I-share mo rin ang kaligtasan para sa iba. Hallelujah. Oh, at the cross, Lord. At the cross, hallelujah. May power yung cross na yan. Hallelujah. Oh, nung araw yung cross, kinabubuhian ang cross. Pero dahil sa cross, nagkaroon tayo muli ng ugnayan sa Diyos. Hallelujah. Oh, dahil sa cross, nagkaroon ka ng kapatawaran sa Kanya. Hallelujah. Dahil namatay siya sa cross. Hallelujah. Kaya abot ulit tayo ng Panginoon. Oh, you tore the veil. Oh, you tore the veil. Hallelujah. Dahil sa cross, nakakalapit ka na ngayon kay Lord.
Sa cross na yan. Hallelujah. Tinanggap ka na ng Panginoon bilang anak niya. Hallelujah. Sige, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bago tayo matapos. Hallelujah. Oh, you made the way, Lord. Oh, this is a challenge for all of us. Hallelujah. This is the call for discipleship. Hallelujah. Magpatuloy ka ngayon sa Panginoon. Kaya tayo nandito. Yan ang purpose ni Lord. Yan ang gusto ni Lord. Hallelujah. Na mag-step up ka. Hallelujah. You said that it is done. Salamat na cross. Hallelujah. At the cross of Yes, Lord. Hallelujah. where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the rain. Glory fills the highest praise. What can separate me now? Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga ginawa mong kabutihan sa amin. More than 2,000 years ago, Panginoon. Na-express mo yung pagmamahal na yan para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil meron kami pagkakataon ngayon, Panginoon, nandito sa lugar, Panginoon, na ito, para gunitain, Panginoon, yung ginawa mong kabutihan, Lord, sa bawat isa sa amin. At alam ko, this is a call for discipleship, Panginoon. Lord, tinrain mo yung mga alagad mo. Then after this, Panginoon, na nakita nila na nagtagumpay ka, nabuhay ka maguli. Doon na lumaganap ang Christianity. Kapatid, hindi dito nagtatapos to. Hindi dito nagtatapos to. Umiyak ka kay Lord. Naintindihan natin yung ginawa ni Lord sa cross. Pero meron ka pang gagawin. Amen. Hallelujah. Kagaya ng pinagawa ni Lord sa mga alagad niya. Doon nag-boom yung Christianity. Doon kumalat ang Christianity. Batay kung batay. Bakit? Kasi naintindihan nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. I pray na bawat isa sa atin, pakita mo yung purpose ni Lord, yung mission na pinapagawa ni Lord sa'yo, gagawin din natin na kagaya ng ginawa ng mga alagad niya. Hallelujah. Dahil ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil ito yung reason kaya namatay si Jesus para sa cross. Sa cross. Para sa ibang tao na hindi pa nating makakakilala. Papaisip sa'yo ni Lord yan. Yung mga tao na mahal mo sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Para sa kanila yung message na to. Para sa kanila yan. Hallelujah. Salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat sa very meaningful, Panginoon, ng mga natalakay namin. Salamat, Lord, sa mga ginamit mo, Panginoon, na maging sword, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon. Alam ko, someday, tatawagin mo yung mga yan, Lord God, na maglingkod din sa iyo, Panginoon. Tawagin mo rin sila, Lord, mag-share ng gospel, mag-preach, Panginoon, hallelujah. Tawagin mo sa ministry, tawagin mo kami lahat, Lord God, sa paglilingkod. Dahil ito, Panginoon, ang gusto mo mangyari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo.